been so much a part of me. I'll never know what to do. How can I carry on my way? The memories, when all that is left is a pain of our history. Why should I live my life today? I cannot live out on my own. Or just forget the love you always shown and accept the fate of my condition. Please don't ever go, for I cannot live my life alone. Say you never go. Say you never go out my way. Morning. Start na po tayo. Mukhang wala nang habol. Taga saan kayo, sir, na unit? VCRD. Usually, nahanap ko yun sa Benitez Hall last time. Kasi nag-code sila eh. Meron silang parang guest. Ano ba yung Benitez Hall? Parang dorm ba yun? Parang event place. Edu. Last time kasi meron doon na cardiac arrest din na patient. Kaya napapanahon din tong ating training na basic life support. Lalo na sa ating mga working staff, mga empleyado dito sa UP. Alam po natin gagawin natin bago dumating yung isang insidente katulad nung may inatake sa puso, nakatrabaho natin, or guest dun sa ating college or estudyante. Ayun. Si ma'am, kaya pa ba mag-CPR ni ma'am? Pero maganda po, may alam po tayo sa CPR. Ayun. Sige, start na po tayo sa aking cellphone. Ayun. Ito ang ating fourth day, long anniversary ng UP Health Service. Bali, ginawa na itong tradisyon ni Dr. Alip na every anniversary is merong consecutive trainings or talks about health. Yan. Saka mga advocacy tulad ng mga libreng laboratories, ganyan, about mga serbisyo ng UP. Ayun. Thank you, UP Health Service and nursing family, sa pag-invite sa akin sa talk na to. Let's start. Ang topic natin is basic life support. Basically, nag-lock. Hindi ko mag-aana. Yan. Basic life support generally refers to the type of basic care that first responder, healthcare provider, and public safety professional provide to anyone who experiencing cardiac arrest. Pag sinabi natin cardiac arrest, ito yung sinasabi nating huminto yung tibok ng puso ng pasyente. Walang pulso, walang paghinga. As a healthcare provider and lay rescuer, ang tawag po sa atin ngayong mga dito sa harapan natin is lay rescuer. Kayo po yung unang-unang hawak sa pasyente. Kayo yung unang-una pag may nawala ng malay, sumakit yung dibdib, bumagsak, kayo yung magsi-CPR. Kaya napaka-importante ng role nyo. Kasi within 4 to 5 minutes na hindi natin na-CPR yung pasyente, 4 to 10 minutes to be exact, ayun yung ang pinaka-golden time natin is at least 1 to 4. Pag 4 to 10, pwede na mag-cause ng irreversible brain damage to sa pasyente. Nagtataka kayo yung iba pag inatake sa puso, pag na-revive o nabuhay, gulay. Ayun. Yun yung cause nung tinatawag na hindi siya na-revive sa golden period. Kasi usually, pag huminto ang tibok ng puso, hihinto rin yung sirkulasyon ng dugo ng tao. Hihinto yung sirkulasyon. Yung pag merong dugo, ayun yung may lamang oxygen yon. Hihinto yun. Pati yung sa brain natin, maaapektuhan, walang oxygen, magkukos ito ng hypoxia. Mawawalan ng oxygen yung brain cell natin. Pwede mag-cause ito ng brain damage doon sa pasyente natin. Kaya ibang pasyente natin is nagiging gulay pagkatapos ng cardiac arrest. Ayun yung basic example noon. Respiratory distress or an obstruction airway, ito yung pwede ka nabulunan. Ayan. It requires knowledge and skill in cardiopulmonary resuscitation.
using automated external defibrillator, AED, and relieving airway obstruction in patient at every age. Ituturo namin sa iyo. Pamilyar ng buwak po ba kayo sa AED? Yung AED na papanood nyo sa TV, meron kami dito sa ospital na tinatawag na defibrillator, yung kinukuryente. Ayun yung AED. Pero si AED, ginawa siya for community-based. Kumbaga, for lay rescuer. Kasi yung tulong di naman abrupt na darating. So, usually sa ibang bansa, every corner, sabi mong restaurant, airport, meron ito. Kasi ito yung isa sa mga bagay na pwedeng sumalba sa mga pasyente. Parang common na ito sa ibang bansa. Sa atin, parang nakakita ako sa mga airport. Kasi usually, pag merong kailangan na international accreditation ng mga airport, for example, nagko-comply sila. Chain of survival, sa atin, pagka doon tayo sa baba, sa out-hospital cardiac arrest chain of survival. Gagawin natin, activate of emergency response. Tatawag tayo. Kumari, bumagsak si kuya. Yung ating driver, for example, bumagsak, walang pulso, walang paghinga. Gagawin natin, tatawag tayo ng tulong. Kung ikaw mag-isa, ikaw tatawag. Kung may kasama ka naman, patawagin mo. And mag-proceed ka mag-CPR. Ganun yung ating paraan para mas masave natin yung patient. High quality CPR. Ito, dapat dire-diretso. Alam nyo ba yung Staying Alive na kanta? Yun, parang ganon. Ganon yung rhythm, mabilis, nakakahingal, nakakapagod. Ayan. Defibrillation, ito yung AED. Then, activate advanced resuscitation, pwede na kami ito. Then, yung post-cardiac arrest care, ito na yung hospital, then recovery. Ito yung magiging cycle ng ating pasyente. May tanong ba? Wala naman. Mabilis ba? Chill lang? Sige. Mamaya mag-i-exercise tayo, ha? Cardiac arrest, sudden stop in effective blood circulation due to failure of the heart to pump blood. Ano ba pinagkaiba ng atake sa puso at saka stroke? May familiar ba? Huwag kayong magkaiba po yung stroke at saka sa... Yes, ma'am? Oo. Ayun, tama si ma'am. Sa heart lang. Pag yung stroke, maraming cause ng stroke. Meron tinatawag na thrombotic stroke, embolic stroke, aneurysm. Pag sinabing aneurysm, ito yung sinasabing naputukan ng ugat. Ayun yung medyo malala kasi naiipon yung dugo sa utak. Nagkaka-pressure. Minsan nakikita nyo yung pasyente, naghihilik na lang, hindi magising. Usually, pag ganyan, posibilidad ay stroke. Ayan. Cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure that can help save a person's life if either breathing or heart stop. When a person's heart stops beating, they are in cardiac arrest. During a cardiac arrest, the heart cannot pump blood to the rest of the body including the brain and lungs. Ayun. Kaya ang function talaga ni CPR is tayo yung magmamanually pump ng heart para ma-oxygenate yung iba't ibang body part ng ating katawan katulad ng utak. Ayun. Respiratory failure naman is pag walang breathing yung pasyente, may pulso pero hindi nakakahinga. Gagawin lang natin nun kasi usually rescue breathing. Pero pagka ganun, observe nyo lang, pag nawala ng pulse, CPR ulit tayo. Kasi hindi naman tayo nasa ospital, meron kami tinatawag na ambu bag o kaya respiratory mask. Okay lang naman mag-rescue breathing kung meron tayong gamit. Handa ba kayong, for example, taong grasa na inatake sa puso ay walang paghinga, handa ba kayong makipag-lips to lips? Depende kung maganda o kaya pogi, no? Pagkakataon. Pero pag mga ganyan, pag maganda siguro mag-aagawan no? O kaya pogi no? Pagkaalanganin, hindi, ikaw na, tawag na lang akong tulong, ako na lang ang bahala tumawag ng tulong. Dahil sa bagong guidelines ng American Heart Association, dahil sa COVID, binago na yung protocol natin sa CPR. Baling ngayon, dati, meron pa tayong airway. Ngayon, kino-cover na natin yung mouth ng pasyente. We only practice hands-only CPR as a lay rescuer. Kasi para maiwasan natin yung transmission ng disease from patient to rescuer and rescuer to patient.
Di naman sinabi natin na tayo yung rescuer, eh, safe tayo. Baka yung rescuer natin is, for example, may TB, for example. Eh, si ate wala namang sakit or malusog siya, nag-rescue breathing siya doon sa pasyente ng bear. Di, kung nabuhay man, may TB naman yung pasyente natin. Ayun. Kaya, pinapractice natin is only hand CPR sa lay rescuer. O kaya yung not well trained katulad ng mga healthcare provider na katulad namin. Signs of, ito yung universal signs of na nahihirapan huminga o hindi nakakahinga. Clashing of his or her neck. Pagka yung may patient, meron ka kuwari, kumakain kayo, sabi nung kasama mo, nahihirapan akong huminga, nabubulunan ako. Nakakahinga pa ba yon? Nakakahinga pa? Malamang nakakahinga pa siya. Kasi nakakasalita pa. Pero, pag ayun, nakita nyo na, hindi makapagsalita, for example, malamang meron ng obstruction. Alam nyo ba yung health tilt chin lip maneuver? Ay, sorry, yung abdominal thrust na tinatawag, Helmick maneuver. Saan ba yung ating isang dami? Ito na lang, medyo masakit kasi sa totoong buhay gagamitin natin yung pasyente. Usually, pag si sir muna. Mamalin, hindi ka mamalin. Ang laki pala. Sige, okay lang. Joke lang. Sa abdominal thrust, pag nakatayo yung pasyente, dapat secure yung ating base muna. Nakahawak tayong ganyan, then yung kamay, etong tab nakatusok dito, then nakahawak. Inward, upward, inner, upward. Ganun ang strategy. Gagawin nyo, pasok sa kamay, hanapin nyo yung, di ba may buto dito, pababa. Bababa lang tayong konti, makikita nyo yung malambot na tiyan. Doon sa stomach, doon tayo, ganon. Yan. Gagawin natin, kunwari na si Mamalin, thank you Mamalin. Baka mapasubo ako sa'yo eh. Dito na lang ako.